Divine exchange. Pag-aralan natin to, ano to? Okay, gaano kahalaga ang dugo? Okay? Leviticus, sabi po dyan, for the life of the flesh is in the blood, and I have given it to you upon the altar to make atonement for your soul. For it is the blood that makes atonement for the soul. Anong tumutubo sa atin sa pamamagitan ng dugo? At ang dugo, sabi niya, the life of the flesh is in the blood. Okay? Nasa dugo ang buhay natin. Kaya, isa sa pinaka-importanting sangkap ng ating buhay o ng ating katauhan ay ang ating dugo. Grabe, no? Pati mapapaisip ka, dugo, no? Kita nyo, pag nawala ka kay Lord, lagi kang high blood. Tama? Ganun kahalaga ang dugo. Kaya nga, nung araw, ang pagbabayad sa kasalanan, yung dugo ng hayop. Kaya lang makilala mo na si Lord. Okay? So, yun yung argument na, paano yan? Nagkakasala ka, nagkakamali ka, tapos wala nang kapatawaran ng kasalanan. Tingnan nyo, ha? Ang alam nating batas ay 10 Commandments. Ang Biblia po ay merong, ang Old Covenant, ang Moses Law, ay merong 613. Anong sabi ni Apostol Santiago? Kahit ganong ingat mo sa batas, magkamali ka lang ng isa, lahat yun binura mo na. Uy, paano tayo maliligtas niyan? Kahit anong bait mo, kahit anong pilit mong gawin, anong sabi sa Bible? Makumit mo yung isa, 613, wala pa si 10 Commandments. Makumit mo yung isa, kahit anong ingat mo, wala. Masira mo yung isa, wala. You become a transgressor of the law. Lahat siya, sinira mo. So, paano tayo makakatanggap ng kaligtasan yan?